Alright. Ang ating pong pag-usapan ngayon, no, series po ito ng Christmas. No? Yung ating text po ay Luke chapter 2 verse 14. Nung nakaraan, glory to God. Ngayon naman ay highest heaven ng ating pag-uusapan. Yan. Next slide, highest heaven. Yan. Why we should be cheerful givers. Yan po yung aking topic. No? Ito po yung aking topic. Ba't ganun? Highest heaven, biglang, why we should be cheerful givers. Sabay ganun, no? Yan. Tignan natin. Kasi nga, next slide, bakit ganito? Kasi cheerful giver, sabi ng 2 Corinthians 9:7, no? Each of you should give, and you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Tanungin mo katabi mo, cheerful giver ka ba? Yan. Importante kasi maging cheerful giver. Kasi bago natin maranasan yung highest heaven, be a cheerful giver ka muna. Kasi nga, next slide, sabi dito, sa John 3:16, alam natin ito. No? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. God gave His Son, Jesus. Siya yung unang-unang nagbigay. Siya yung unang-unang nagbigay si God sa atin. Siya yung nagbigay ng regalo sa atin. Kaya tayo may Pasko, kaya tayo nagbibigayan ng regalo. No? Ang sabi doon, next slide, three things about the Father God as a giver. God loves us. Pinakita niya na ito noon. For God so loved the world. Tayo po yun. Dahil sa pagmamahal niya sa tao. Ipinakita niya noon pa, noong ibinigay niya yung pangalawa, God gave His Son. That He gave His only begotten Son. Sino yung Son? Si Jesus. No? Siya yung sinasamba natin dito sa church na ito, si Jesus. No? Walang iba. Bakit ibinigay si Jesus? God gave us eternal life dahil that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Importante po ito, no? Ito yung kahalagahan ng Pasko, no? Kung hindi dumating si Jesus, wala tayong ganitong gathering. Gets? No? Kasi si God ang unang nagbigay, yung Diyos Ama. Binigay niya si Jesus. Pag hindi niya binigay si Jesus, itong gawain ito, wala. Walang saysay. Magsipag-uwian na tayo pag ganun. Pero nagkakaroon ng saysay dahil nananampalataya tayo sa kanyang anak na si Jesus. No? Dahil doon sa pagsampalataya natin kay Jesus, ay nagkakaroon tayo ng eternal life. Dahil si God ang unang-unang nagbigay sa atin. At dahil dito, next slide, dito natin nararanasan dapat dito yung highest heaven. No? Glory to God in the highest heaven, and on the earth peace to those whom His favor rests. Pag nararanasan natin yung highest heaven dito, dapat meron tayong nararanasan na joy. Sabihin nga natin, joy. No? Hindi yan joy bathroom tissue, hindi yan, hindi yan joy dishwashing, no? Iba yan, no? Ang joy na yan, nararanasan yan dun sa highest heaven kung ikaw ay magiging cheerful giver. Why we should be a cheerful giver? Next slide, no? Why we should be a cheerful giver? Bakit nga ba kailangan maging cheerful sa pagbibigay? Upang, number one, upang maranasan natin yung highest heaven. Nalulungkot ako sa oras na ito, no? Minsan, ang dami-dami sa TikTok. They always glorify the universe. Get nyo? Universe. Lagi pinapasalamatan si universe. No? Kahit sa TikTok, sa Reels, kahit nga sa TV, no? Pinasasalamatan nila yung universe. Second heaven lang yun. Ang first heaven, yan, yung nakikita natin, yung sky, yung ere. Pag lumagpas ka na dyan, yan na yung second heaven. Yun yung universe. Na marami doon sinasamba nga yun eh. Then,
Nag-pray sila sa universe, then de-declare nila yung manifesting. Ay, sus, ang layo po nun. No? Yan pa lang yung heavenlies. Yan pa lang yun. Na kung saan nandyan yung blessing, yung spiritual blessing, sabi sa Ephesians 1:3, every spiritual blessing are located in the heavenly realm. Located yung mga blessing ni God na nasa heavenly realm. Tapos, andun yung, sabi sa Ephesians 6:12, every spiritual forces of evil in the heavenly realm. Yung mga masasamang espiritu ay nasa heavenly realm din. Na kung saan hinahadlangan yung mga spiritual blessing na dapat sa atin. Tapos, sasabihin, yun ang sinasamba. Yung universe. Ay, maling-mali. And then yung first heaven, yun na nga yung highest heaven. Kung saan, dyan na yung trono ni God. Yung third heaven, highest heaven. Yung throne ni God. Highest heaven. Si universe, second heaven lang yun. Na hindi dapat doon sinasamba. Next slide, sabi 2 Corinthians 12:2. I know a man of Christ who's 14 years ago was caught up to the third heaven. Whether it was in the body or out of the body, I do not know. God knows. Kaya pag kung gusto mo talaga maranasan yung highest heaven, kailangan may joy ka muna. May joy ka ng pagbibigay. Tanong mo katabi mo, masaya ka pa pag nagbibigay ng regalo pag Pasko? Yan O napipilitan ka lang. Ano ba naman yan? Pag ganyan, andito ka lang sa second heaven. Kung saan may struggle. No? Yung universe. Kung saan nandun yung spiritual blessing and spiritual forces of evil na naghahadlan ng pagpapala. Kaya nag-i-struggle. No? Kaso lang ang tanong, masaya ka bang nagbibigay? Yan. Si God, masaya na nagbigay ng regalo niya at yun si Jesus. Kung walang Pasko at hindi dumating si Jesus, no? Wala tayong 13 month. Wala tayong 13 month. No, nalulungkot nga ako, yung iba hindi nagdiriwang ng karawan ni Jesus pero tumatanggap ng 13 month. Hindi nila Diyos si Jesus eh. Pero they accept the 13 month. 13 month eh. Pati bonus nga minsan. Pero hindi sila naniniwala kay Jesus. Yun nga ang dahilan bakit may 13 month. Dahil Christmas. No? At doon nararanasan yung point number 2, open heaven. Sa Malakay na nakalagay yan. No? Pero bago yan, sabi sa Psalm 144, verse 5, Lord, open up your heaven and come down. And sabi sa Malakay 3:10, bring your full tithe to the temple treasury, so there will be unable provision in my temple. Sabi sa Tagalog, ibigay niyong buong buo ang inyong mga ikapo para matugunan ang pangangailangan sa templo. Sa Tagalog yun. Tapos, ang sumunod, sabi ni God, test me in this. Subukan nyo ako. Hindi lang si Erap ang nagsabi nun. No? Si God ang nagsabing unang-unang nagsabi, test me in this. Di ba? Nung kumakandidato siya, subukan nyo ako. Pero si God nagsabi nun, test me in this. Pag i-test mo si God, ano mangyayari? See if I don't open up heaven itself to you and pour out blessing beyond your wildest dream. Ang tindi na pagkakasabi, beyond your wildest dream. Yung mga bagay na parang hindi mo napapangarap ay magiging ganap. Kaso lang ang tanong, nagbibigay ka ba ng tithe? Ano nga ba yung tithes? Ba't kailangan ba mag-tithes? Sinabi ni God kasi, ibigay mo. Magbigay ka. Ng 10 bahagi ang ibig sabihin ng tithes po. 10%
Halimbawa, ano na tinatanggap mo? Sa sweldo mo, halimbawa, 10,000. Yung 10% nun, tanggalin mo agad yun. Yun yung tithes. At ibibigay saan? Sabi doon, para matugunan ang templo, yung pangangailangan sa temple treasury. Kaya tayo po nagbibigay dito. No? Papansin nyo, hindi na gaano marami naglalagay dito kasi nga meron na tayong GCash. Hello, kamusta sa mga nagbibigay ng GCash? Na dati ayaw na ayaw ito dahil dito na nga daw magsisimula ang second coming. No, ayaw na ayaw nila ngayon ito. Pero ngayon, umaasa ang church dito sa no, yung mga cashless society na tinatawag. Bakit kailangan magbigay? Kasi utos ni Lord yun. Sabi ng iba, Old Testament na yan, Pastor, nasa New Testament time na po tayo. Pumunta si Jesus dito, sabi ng Bible, pumunta si Jesus dito para tugunan. Para tugunan yung law ng Old Testament. Hindi para tanggalin, kundi i-fulfill. No? Bakit tayo magbibigay? Kasi nga, for all our own benefits po ito, hindi kay God. Kasi ayun, I will open the windows of heaven. Sa ibang translation, open the windows of heaven. No? Kinakanta nga ito ng isang praise and worship leader. Yan. Open the floodgates of heaven. Diba? Let it rain. So in other words, kapag hindi ka nagbibigay, open heaven ba? Sarado ang heaven. Kabaliktaran po yan. Binibigay po yung 10% sa church kung saan ka kabilang, kung saan ka naging member ng church. Doon po binibigay yun. At para matugunan ang pangailangan sa templo, kagaya po nito. Kaya tayo may place dito sa Emerald. Kung wala siguro, baka nandun pa rin tayo sa Robinson Homes East na house lang. Dito po yan napupunta. Pag may mga ganito, dito rin po yan napupunta. No? Pag nag-aaral tayo ng fellowship, kainan, kasi part yan ng believer. No? Sabi sa Bible, sa Book of Acts, they break bread together. At ito po yan, mamaya magbe-break bread together tayo. At doon yan napupunta. Pag hindi po tayo nagbibigay ng ating mga ikapo, ang sabi ng Bible, ninanakawan natin si God. Kasi minsan nandun lang sila sa Malakay 3:10 nakalagay. O doon lang yun ang binabasa. Pero mamaya makikita natin ano yung sinasabi. Pag hindi ka nagbibigay, nagnanakaw tayo kay Lord. Tanay mo katabi mo, nagnanakaw ka ba kay Lord? Yan. Kasama po yan, no? Sa buhay Kristiyan. Kahit ako, isang pastor, dapat ako maging good example sa pagbibigay. No? Automatic, kapag natanggap ko na yung sweldo ko, cancel kagad yung 10%. Tapos, may kinasal. May nagbigay, may nag-love gift. Halimbawa, 5,000, halimbawa, o di, kaltas ko na naman yung 10% nun. Ibibigay ko na naman yun sa templo. Last time, ang kinaltas ko sa akin, o sabihin ko, 5,000. Bakit? Meron ka ba natanggap na ganun kalaki, Pastor? Hindi, inano ko lang yun talaga. Pinagsama-sama ko na, iyan. No? Binigay ko. Minsan pa nga, nagbibigay pa ako, pledge, 500 pesos. Para sa inyong pledge? Para makabili tayo ng building. Seed money naman ang tawag doon. Beyond your tithes ang tawag doon.
Yung binigay ko kanina, nilalagay ko dyan every Sunday. O minsan, hindi yan nakapagbibigay. Basta nagbibigay ako dyan sa box na yan. Offering naman ang tawag dun. Offering, kung ano lang yung kaya mong ibigay ngayon. No? Yan po yan. Kaya, ano nangyayari? They open the heaven. Na-open yung heaven. Once we give our tithes. Kasi pag pinag-usapan itong tithes, pera-pera lang yung church. Pera-pera lang si pastor. Hindi po, hindi naman napupunta sa akin yan eh. Para sa atin po yan. No? Dahil utos yan ni Lord. Bakit? Para maranasan natin yung blessing ni Lord, open heaven. Pangatlo, ito naman yung floodgates. Gusto mo yung rumaragasa, no? Bumaba, floodgates of heaven. Kanta nga yan, sinabi yung kumanta noon, open the floodgates of heaven, let it rain. Yan. Yung iba, gustong-gusto lang yung sa verse 10 ng Malakay. Pero yung 11, nakakalimutan. Ano nakalagay doon? Ito ang benefits ng pagtatites. Next slide, sabi doon, I will prevent pests. No? I will prevent pests from devouring your crops. O protektahan daw ni God yung ano man yung meron ka. Yung devour, yung magnanakaw. Saan ba tayo nananakawan ng pera minsan? Pag nagkasakit ka, punta sa doktor, mapunta sa HMO ba tawag doon? HMO. No? Minsan yung daming babayaran. No. Ako po, napunta lang din lahat yung ko, nang nakaraang buhat ng July, August, September, October, November, hanggang ngayon. Nagpatingin ako sa doktor. Di ba? Punta ako sa rehab. Therapy. Tapos, GERD. Nagtatides pa ako niyan. What more kung hindi ka nakapag-tides? Wala. Nagugulat ako ulit sa kumukuha ng pera. Pupunta ako sa, dito, lahat ng ospital na dito, napuntahan ko na. Assumption, ano ba isa? Medical City, Clinic Antipolo, ba yan? Ang mamahal pa naman dun. Ang mamahal pa naman dun. Tapos dun sa lagpas pa ng Antipolo, sa Masinag, yung Antipolo, Metro Antipolo. Nagtatides pa ako niyan. What if pag hindi ka na pagtatides? Saan nakukuha ng pera? No? Kasi sabi na, I will prevent pests from devouring your crops, and vines in your fields will not drop their fruits before it thrives. Ibig sabihin, hindi mabubulok yung ani mo, yung anihin mo, yung matatanggap mo, hindi mawawala. Hindi makukuha ng sino man. Ako maraming ginastos, pero bumalik naman. Kagaya yung patutuo nila, Ate Sharden, Kuya Simon, muntik na umuwi sila dito sa Pilipinas. Pero ano yung key? Ano yung key sabi nila? Naging faithful lang sila sa pagbibigay ng tithes. Dumating yung punto, ito na nga lang yung pera natin, magbibigay pa tayo ng tithes. Sabi ni Kuya Simon, faithful. Faithful sa pagbibigay. Humanap sila talaga ng church na kung saan talaga yung kanilang itatanim ay sa matabang lupa. Nag-try sila sa iba, pero wala. Nagkasakit, wala silang pera. Pero dito sa kaumpisan church na ito, ang Limitless God Church, yan sinabi nila. Sa nag-uumpisan, maliit pa lang na church, dito sila nag-tithe sila. Ano nangyari? Open heaven. Yung bahay nila dati, parang parang, kumbaga, parang barang-barang dito sa atin. Pero ngayon, favor yun.
Ang ganda ng bahay. Tapos sa sa UK, pag ano kayo, dalawang tao ka lang sa loob ng bahay, isang kwarto ka lang dapat. Hindi ka pwede maging dalawa yung kwarto nyo. Kasi tatax yun. May tax. Sabi ko, tindi naman dyan. Sige, isang kwarto na lang. Pero, yung favor ni God, dumaloy. Hindi na sila tinaksan. 2-bedroom sila. May sasakyan pa. Binigyan pa na sasakyan, electric car. Dati, wala. Tapos, hindi siya pwedeng, si Ate Sharden, hindi siya tinitreat dun ng doktor. Marami siya nararamdaman, hindi pwede siyang i-test. Bawal. Ewan ko bakit bawal. Kasi bata pa daw siya, wala pa siya daw 50 anyos. Marami siya nararamdaman. Yung sakit ng isang babae, di ba? Yung mga kung ano-ano sa, dysmenorrhea o ano man, tawag doon. Tapos ngayon, natitreat na siya. Libre. Kasi nga, sa pagbibigay. So, naranasan nila yung floodgates of heaven. At nagbibigay pa sa atin yan minsan. Dito sa church. No? Kahit anong regalo, tsokolate o ano man. Kasi nga, I will prevent pests from devouring your crops. Ni walang malalaglag na bunga o mabubulok. O protektahan ni God. Gayun nangyari. May provision. Ako po, sa biyahe ni Lord, di ko naman siya tinataas yung sarili ko. Buhat na born again ako, yun. Natutunan ko magbigay, 10 bahagi. Pero there were times, dahil konti lang yung pera ko, ginawa kong kalahati, 5%. Mas lalong na ako naghihirap, parang mas mahirap. Pero nung naging faithful sa 10, hindi na mahirap. Noong pandemic, Lord, wala kami sasakyan. Mahirap, paano mabuhay? O nag-declare lang, Lord, paying sasakyan. And then, may ganyan na po yung sasakyan. May nagbigay. Wala kayong pambili. Pero nagsabi lang ako kay Lord. Kahit 2010 pa yan. Yung model na yan. Second hand, pero marami din ginastos dyan. Nagpa-change oil ako dyan. Pa-change tires. 4 na tires. Kasi muntik kaming ang miracle doon, hindi sumabog yung gulong. Nakita na yung yung bakal, yung thread. Buti na lang, pastor, hindi sumabog ito. Delikado kayo, sabi nung ng gulong. Tapos minsan, yung gutter, kasi ang baba. No? Pag pumunta kami sa, siyempre, mission, lubak-lubak. Yep, ang baba, pakak. O, yan, sarap. O, yan, at least napapapinturahan kahit pa paano. Nakabili ng gulong, 4 na gulong, 12,000 kagad. Change oil, change oil lang, change oil, brake oil, automatic transmission oil. Kailangan palitan. Buti na lang, may blessing. Tapos, yung sa biyaya ni Lord, nagkaroon ng bahay. Pinapaupahan ko yung bahay ko dun. sa Fairview. Oo. Bakit ko sinasabi ito? Hindi para magyabang dahil yun. Pag nagbigay ka kay Lord, marami rin akong utang. Pero hindi umutang sa tao. Umihingi lang ako kay Lord. Pero God provides. Wala ka naman anak, pastor. Siyempre, kaya mo mabuhay. Kami may mga anak. May pinag-aaral. May pinadedede. Kaya hindi nyo nararamdaman yung namin, struggle. Faithful ka lang sa pagbibigay.
Faithful ka lang sa pagbibigay. Yung patutunan ni Kuya doon, matagal ng panahon. Matagal ng panahon. Bumili ng bahay na walang pera. Kaya may bahay na sila ngayon. Bumili ng bahay na walang pera. Paano nangyari yun? Favor ni God. Minsan bumisita tayo doon na makita mo, ito pala yun. Ayun inimbita sa na pressure, doon pumunta lahat ng LGC doon eh. Favor. Tapos nung nagpunta dito si Pastor Ella, ano nangyari? Nakapagsulat ng book. Tatlong beses na tayo nakapag-release, no? Divine Reset. Tapos dito rin siya nag-commit magpastor. Tanong sa kanya, paano kayo nabubuhay? Si Lord. Pag nakita sila ng mga kaibigan niyang mga mayayaman, mga haggard ng iba, pero sa kanya, ano nangyari sa'yo? Ano naman? Walang stress. Yun ang kaibahan. Kasi nagbibigay ka kay Lord. Di ka lang nagbibigay, nagsaserve ka pa kay Lord. Hindi hadlang na may anak na ako, pastor, kasi mahirap eh. Dito muna ako, trabaho muna, ito, ganyan. Seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added. Then, dun mo mararanasan yung floodgates of heaven. Na sinasabi sa Malakay. Kasi poprotektahan ka ng Panginoon. Luke 6, next slide, Luke 6:38. Give and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together, and running all over. No? Huwag ka magbigay, walang babalik. Prinsipyo ng Lord, magtanim, para may anihin. Huwag ka magtanim, wala kang anihin. Ganun lang yun. Huwag ka magtrabaho, wala kang tatanggap. Basic. Ganun din sa pagtatites. Utos ni Lord kasi yan eh. It's for our own benefits. It's for your own benefits. Covered and protected ka sa devourer, sa magnanakaw, sa sakit, sa scam. No, dami na scam. No? Scam na rin po ako eh. No? Minsan, kapwa pa natin na mga kasamahan natin minsan, may scam, mangingi-scam pa. Minsan, ma'am, kadugo pa natin minsan. Ka-church mo pa minsan. Buti na lang, di dito sa LGC. Thank you, Lord. Nangi-scam. Pero pag sabi ng Bible, ano man na mawala, ibabalik ng 7 beses. Sa Book of Proverbs, ang isang magnanakaw, mahulihan, binabalik ng 7 beses. So, kailangan ibalik. No? May karapatan ka magsabi kay Lord, Lord, ano man yung ninakaw sa akin? Ano man yung nawala sa akin na 1,000,000, ibalik 7 times. Pwede ka magsabi nun kapag nandito ka sa covenant of blessing ni Lord. Nagtatides ka. Why effect kapag wala kang hingin eh. Wala kang tinanim eh. Wala kang tinanim eh. So it's about time to give and it will come back to you. Anong sukat, anong takalan na ginamit, siya rin takalan gagamitin siya. Kaso lang, kaiban, siksik, liglig, umaapaw. Halos wala kang kalalagyan. It depends your faith. Huwag ka magduda. Ibigay mo lang kay Lord. Kailangan maging cheerful giver. Next slide, supernatural activation natin. Itong ating cheerful giver. Pagiging cheerful giver natin kay Lord. Lalo ngayong Kapaskuhan. Kung si Lord, si God ay nagbigay na napaka-importante, pinakamahalagang kaisa-isang anak.
ibinigay niya. Ito lang naman, 10% hinihingi ni Lord, 90% sa'yo na. Maliban na lang kung ang conviction nyo, kagaya na may-ari ng Colgate. Nung kumikita na siya, Lord, bibigay ko yung 10%. Colgate sa Palmolive. Isa lang naman kasi siya. Oh. Binigay niya. Lord, sobra na ito. Sa'yo na yung 20%, akin yung 80%. Tapos sobra na ito, Lord. Sa'yo yung 30%, akin ng 70%. Lord, sobra na ito, ang dami na. Sa'yo ang 40%, akin ng 60%. Lord, sobra na ito, masyado na madami. O sige, magkasundo tayo, Lord. Sa'yo na lang ang 90%, akin na lang ang 10%. Nagkabaliktad sila. Sino ang gumagamit ng Palmolive? Ako, gumagamit ako. Colgate. Yan yun. Yan ang istorya ng Colgate at Palmolive. Dahil sa pagbibigay. Halos wala na siyang kalalagyan. At nagkasundo sila, akin na lang, Lord, yung 10, sa'yo na lang yung 90. Pag nagtanim ka na sobra-sobra, aani ka, sobra-sobra. Ganun lang po yun. Importante, cheerful giver. Huwag mong bibigay yung 10% kung, ano ba ito? Marami akong babayaran, Lord. Sa umpisa, pag maliit pala yung sweldo mo, ang ganda-ganda eh. Okay lang yan. 10,000? 1,000? Okay. What if 1 million na yung sahod mo? Kaya mo pa bang ibigay yung 100%? 100,000? Ay, naku, wag na wag niyong gagawin na I know what I'm talking about. Meron akong pinag-pray noon. Mahirap pa sila noon. Pinagpala ni Lord. Nagtanim ako sa kanila. Sabi ko, ibigay niyo yung karapat-dapat kay Lord, sabi ko. Wag kayong magbibigay sa akin. Kay Lord kayo magbigay. Hindi ako Diyos. Hindi ko kaya kayong pagpalay. Sa akin binibigay. Sabi ko, wag. Kay God. Maliit pa lang sweldo. Wow, faithful. Cheerful giver. Ang saya. No? Bibigyan pa akong cellphone. Sabi ko, wag na bibigyan cellphone. Wag po. Kay God kayo magbigay. Kahit di nyo na ako bigyan, bigay mo yung kay Lord. Tapos napansin ko, malaki na sahod niya. Hindi niya binigay yung karapat-dapat kay Lord. Ngayon, wala na siya. Bata pa. Wala na. Namatay na. Hindi na protektahan. May devour. Pinag-pray pa namin yun kasi kasama ko pa si Pastor, si PH nun. Pero wala kami magawa kasi hindi niya binigay yung dapat na pinangako niya pa kay Lord. Pag ano, Pastor, ito ganyan. No? Ako bahala. Kasi lang, pag dumating na yung malaki, ang tanong, kaya mo pa ba? Cheerful ka pa ba? Doon, nagka-problema. Parang sa Bible, sa Book of Acts, si Ananias and Sapphira. Sabi nila, itong napagbentaan, Apostle Paul, bibigay namin. Tapos nakabentahan na ng lupa. Tapos hindi nila binigay yung 10. Tapos sabi ni Paul, bakit kayo nagsinungaling sa banal na spirito? Ba't nagsinungaling kayo sa banal na spirito? Hindi nyo binigay yung buo. Then, on that very moment, si Ananias and Sapphira, boom! Bagsak, patay. Buti hindi ganun dito sa church nito. Paglagay ka ng tithes mo, 10% kaya to, malalaman natin. Boom! Uy, hindi 10% namatay. Kasi yan, 10%, uy, buhay, hindi siya namatay.
Buti nga hindi ganun pa yung revival dito sa church. Doon sa Book of Acts, ang tindi doon, nakakatakot. Si Ananias at Sapphira bumagsak. Yan. Si Ananias at Sapphira. Dahil Sapphira, bumagsak tuloy. Yan, patay. Basahin niyo yun. Si Ananias at Sapphira sa Book of Acts. Hindi nila binigay yung sinabi nilang pinangakuan kay Paul. Kaya tuloy, bakit kayo nagsinungaling sa banal na spirito? Kaya boom, patay. Buti nga, hindi pa ganun, katindi. Ang revival dito sa Pilipinas. Yung pagbibigay ng 10%. Ako, nakakaba. Di ba? Ang tanong, ibibigay mo ba yung 10% kay Lord? Pag binigay mo, you will be covered, protected, open heaven, floodgates of heaven. Kasi ang magbibigay sa iyo in the highest heaven, hindi universe. Second heaven lang siya. Nalulungkot ako na yun ang sinasamba nila ngayon, yung universe. Pasalamat ka sa universe. Siya nga yung nag-create ng universe. Si God. It's about time.